Ayan, good morning guys. Dito tayo ngayon sa Puente. Again, nandito yung ating fishing master. Ayan, sinosonar niya kung may laman sa loob. Talaga naman nagpapakitang gilas guys. Talaga naman. Ayan, ang haba. Nagpapakitang gilas sa loob ng ating lambat. Halo ng. Ayan. Ayan guys, tatalon na ang diver natin. Tutuhugin na yung o-ring. Ayan. Tingnan natin kung ilang o-ring ang kanyang tutuhugin. At doon natin malalaman kung madami bagay yung isda natin na nasa loob ng lambat guys. Ayan guys, dodoblehan niya ng cable para mas matibay yung pagkakakalagay dyan. Talaga ng cable doon. Kasi mabigat yung isda natin. Best part of the show, salok time na tayo guys. Eto na, sasalukin na yung ating inaryahan kanina. Ayan, madami-dami itong sasalukin guys. Ayan guys, nandito tayo sa yan, dire-diretso na sa Bodegang Malamig. Umuusok talaga naman. Ayan, talaga naman, bumubuhos ng grasya. Dito na ulit tayo sa wet deck guys. Ano sabi mo? Pag ilimas, titigas. Ayun, Ang isda. ang isda. Oh. Napakahaba po ng video natin ngayon dahil sa marami tayong huli. Yun lang po, makikita nyo yan sa una pa lang bakit inaabot ng ganitong kahaba kasi maraming sasaluking isda. Ayan. Good morning mga kasimang isda. Ayan, umarya na. Maagang aryahan, medyo maulap-ulap. Guhit-guhit lang guys. Guys, I have to do this because medyo maingay yung audio natin guys, tsaka mahina yung boses dahil sa lakas ng hangin. Kaya naman napilitan ako mag voice over dito para tuluyan yung maunawaan kung ano nangyayari habang tayo umaarya. So nakita nyo nga dyan guys na medyo pisik-pisik lang at may konting alon-alon at lumubog talaga ang isda. Kaya naman hindi nyo nakikita kung nasaan na yung isda na inaaryahan natin. Kahit kami dito guys ay medyo alanganin pagka ganyan. Pagka lumubog ng isda ay laging ang tendency ng ating pag-iisip ay nagkakaroon ng konting negative. Pero ganun pa man guys, yan ay patuloy na inaaryahan at base pa rin nga sa visual na nakikita, hindi na nga nakagamit ang ating fishing master ng sonar dyan para ma-detect ang isda kasi nasa taas siya, nagmamadali na nga siya kasi pagka ganyang umaga guys, pagka may nakita lang agad kayo ng mga alon-alon, pisik-pisik, yan naman ay pwedeng aryahan na. Lalo pat alam naman natin na yung isda prior yesterday kahapon kasi malalaking grupo nandito kaya hindi naman sila talaga lumayo dito sa area namin. Kaya naman nung pagkakita ng ating fishing master dyan ay karakaraka ay nagpapwesto at nung nakita niya may pumipisik at umaalon-alon ay inaryahan niya na para hindi na makalayo at hindi na kumalat. Kasi once guys na mainit na ang o maliwanag na rin ang kapaligiran ay nagkakalat-kalat na yung isda. Kaya habang intact pa at sila ay buong buo pa, mas magandang aryahan guys kasi mahuhuli mo yung volume na lahat sila ay magkakasama pa. Yan, kung nakita nyo guys, oh, yung pagladlad ng ating lambat, kita nyo yan. Yun, nakakabit yung snap ring sa kable. Ayun, yung snap ring. Tapos may ayang tanikala, ang tawag dito, chain. Ayan, ganyan paano iladlad ang ating lambat guys. So, medyo kahit hindi kagandahan ng panahon, may subasko or may mga ulan sa kapaligiran, ay nakaarya tayo dahil hindi naman ganun kalakas ang agos. Ang problema lang yun dyan guys, yung kung agos sa ilalim, yung current na tinatawag. Iba yung alon kaysa dun sa agos guys. So,
Talagang sumikapan ng ating fishing master na aryahan dahil alam niya na dito sa area na to may volume ang isda. Kahit pisik-pisik lang yan ay may volume. Hindi pa talaga totally lumalabas ang isda dahil maaga pa. Ito ay I think nasa 5:50 or 5:55 ng umaga. Before 6 talaga nakaarya na kami kanina at pagka ganyan kasi tulad ng kahapon, naarihan namin itong kawan na to kaso hindi siya nagpahuli. At medyo nalusutan kami kahapon kaya naman nanggigigil talaga ang fishing master pagka alam niya na voluman ang isda sa area. Maaga pa lang talaga, alas 3, mga gising na yan, nag-aantay na yan ng pagliwanag. Kung walang silong, hihintay yung liwanag na nakikita na yung dagat na may mag-aalon-alon dyan, nagpipisik-pisik at pumuputi. Kaya naman yan guys, kita nyo yan yung ating kable na tuloy-tuloy yan na inilaladlad sabay ng paglaladlad ng ating lambat. Ayan nga, connected yan dyan. Kasi yan yung lalim ng ating lambat at para mag-zipper ang ating lambat. Yan ang ginagamit ng kable na yan. Yan ay winch, main winch na tawagin guys. So, ayan, malako konti na nga lang. Nasa ilang snapping na lang yan guys. Kaya, malapit-lapit na yung magpanagpo sa ating main skip. Hindi ko masyado napukosan yung isda sa loob kasi wala talaga nagpakita dahil pisik-pisik pa lang. Yan ang ating main skip na siyang humihila ng ating lambat para ito ay may ladlad guys. So hindi ko masyado napukosan yung isda kasi wala ako may papakitang isda sa inyo dahil lumubog ka agad. Yun guys. Ang kagandahan lang ay talagang makita nyo yan mamaya sa kabuuan natin video, kaya ipagpatuloy nyo ang panonood at hanggang dulo guys dahil talagang maganda ito. Kung nakita nyo naman sa unang video ko nakalagay dyan sa unahan, ganun kadami ang ating sasalukin. Ayan. So yan, malapit na malaglag ang ating triangle o ibig sabihin yun ang pinakadulo ng ating lambat. So once na nalaglag na yung dulo, ang the rest na part ay yun na yung tustusan. Sunod na part ay tustusan, wala na lambat na kasunod dyan guys. Ayan. Kaya malaki ang tendency na makatakas ang isda pagka mahaba yung tustusan mo o mahaba yung part na wala ng lambat. Tapos pag iyan nalaglag, yun ang triangle guys. Yung triangle yung stainless na yun nakakonect sa ating kable. Ayan. So guys, nagbigay lang ako ng konting kaalaman ulit. Ito naman po ay palagi kong binabanggit sa inyo. Kaya ako nag-voice over dahil malakas yung hangin. Hindi maintindihan masyado ang aking boses na maganda. Ayan. Approaching tayo sa main skip guys. Wala pa rin tayo nakikita ang sinyales na may isda sa loob dahil lumubog nga sila. So pagka ganyan guys ay kung may sonar ka, makikita mo yung sonar kung anong direksyon ng isda, kung anong lalim ng isda, kung ganong kadami ang isda, kung ganong kabilis ang isda. Ayan, yun ang purpose kung bakit tayo may sonar. Napaka high-tech po ng ating pangingisda dito at talaga namang pinamuhunanan ng milyong-milyong dolyar para lang tayo ay makapangisda dito sa ibang bansa guys. Wala tayo sa Pilipinas, tayo po ay dumadayo dito. Dito po namumuhunan ng ating kumpanya at iba't ibang international commercial fishing members guys. Meron tayong mga kasamahan ditong taga Taiwan, China, Japan, Korea, minsan may naliligaw na US boats guys, pero hindi dito sa loob ng area na to. Doon sa labas na ito ng South Pacific Ocean, Territorial Sea ng Papua New Guinea guys. So ayan, approaching tayo at dyan po, sabi ko nga ang ating barko ay nakakapagladlad ng 8 to 10 minutes ng bago mailadlad ang kabuuan ng ating lambat. Yan, pagka ganyan, wala na lambat dyan, hinahagisan na yan ng sinerday guys para nang sa ganon ay hindi lumapit ang isda dito. Kasi pag nakita nila yung sa ilalim, yung kulay green na yan, ay magugulat sila, medyo matatakot sila, so babalik yan paloob. Pero pagka malalim ang isda, hindi nila nakita yan, tuloy-tuloy pa rin talaga ang labas ng isda hanggang sila ay makatakas guys. So ayan, may naka-standby tayo ding local crew from PNG na maghahagis ng lubid na yan para i-connect yan doon sa ating main winch sa umiikot para mabira or mahila pa ilalim ang ating lambat at nang sa mapasiper ito na para wala nang daanan ng isda sa
lambat guys. So pag nagsipir na, kulong na talaga yung isda, ay may huli tayo kung merong isda sa loob. So ayan guys, at malapit-lapit na, ihahagis na yan para mag-connecta na siya. Bali 3 kable yan guys na binibira ng ating main winch. Kaya 3 yung papalalimin dyan part. Itong isa sa right side natin, iba yan. Iba na nakahawak doon. Ayan guys. So kagandahan dito guys, talagang pagka maganda ang panahon, walang alon, walang masyadong hangin, walang masyadong effect sa ating barko yan. Kasi pagka ganyan, ayan, kinukonekta na guys para mabira yan ng main winch. Ayan, iikot yan. O, yun. Umiikot na. 3 yan, binibira na yan ng kable para palalimin, para mag-zipper ang ating lambat guys. Yan naman po ay lagi ko nang binabanggit sa ating mga kasimahang isda sa lahat ng vlogs ko. Again, para lang din po ito sa mga kaka-switch on lang or kaka-subscribe lang sa ating YouTube channel. Talaga namang malaki na po ang population natin. Nasa 72,000 na po tayo sa YouTube channel, at sa Facebook naman po ay nasa 823,000 subscriber na po. Ganun na po kalawak ang nararating ng ating mga vlogs guys. Global tayo guys, hindi lang sa Pilipinas, worldwide na tayo. Kaya naman talagang thank you sa inyong pagsubaybay. Yan nga po, kulay green na ang ating sinarday. Kita nyo, makakita sila ng ganyang kulay sa ilalim, babalik sila or atras sila, kasi parang pinaka-bakod natin yan guys, bakod sa ating lambat, lalo na kung sa portion na wala pa yung lambat dyan. Katulad yan, sa side na yan, tustusan na yan, wala nang lambat dyan sa area na yan. Kaya dyan usually nagbubulabog ang ating mga baboy-baboy. Ayan, nandyan naman po ang ating fishing master. Dyan siya nakapwesto at dyan siya nagmo-monitor, dyan siya nagbibigay ng instruction sa ating mga tauhan guys. So, at least na ipaliwanag ko sa inyo habang medyo okay pa ang panahon. Ayan, good morning guys. Dito tayo ngayon sa puwente. Again, nandito yung ating fishing master. Ayan, sinosonar niya kung may laman sa loob. Ayan. Ito yung kagandahan guys ng may sonar, kasi na-check agad kung may isda sa loob. Kasi pag area ni master, nilubugan kagad si master. So, visual lang ang ginamit niya kanina. Hindi na siya gumamit ng sonar kasi nagmamadali ito dahil nakita niya may kawa na. So, upon checking ito, meron naman sa loob. Ito master. Ayan, ito guys ha. Yung isda na yan. So positive tayo, may pira sa loob ng lambat. Malaman natin mamaya kung gaano kadami ito. Yan. Sana buong isda lahat yan para mas madami-dami, malaki-laki indications, maganda-ganda yung laman ng ating lambat mamaya. Yan muna, for the meantime, magandang umaga Kap, mas magandang umaga. Ayan, busy na. Ayan, maaga siyang bumitaw, parang mga wala pang 6 or 6 o'clock na ng umaga. Stay tuned mga kasimangis sa kaganapan natin. Thank you. Binakita na tayo sa sonar guys, kanina lang. So, ayan, may pumipisik-pisik na doon sa side na yon. May makikita ko dyan mga yellowfin tsaka gulyasan kanina. Nandiyan na niya sa loob ng ating lambat guys. Diyan sa side na yan, may mga pumipisik. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagbubulabog dito sa side nito kasi open pa yung ating lambat. At tuloy pa rin ang paghahagis ng sinarday guys. Yung kulay green na yan, sinarday, pantakot yan sa isda para hindi sila lumapit dito sa ating tapat. Dahil dito sa tapat natin ay bukang-buka pa or open pa ang ating lambat. Kaya naman yan ang discarded dyan, nilalagyan nila ng sinarday, yung kulay green, plus nagbubulabog sa side na to para lumikha sila ng ingay at nang hindi lumapit ang isda dito. Medyo nasa sentro yung isda, nasa malayo sa atin. Kaya maganda rin na isang pamamaraan para tayo ay makahuli na ang isda hindi makalabas dito sa side na to. Kasi talagang open pa dito, malaki pa yung buka ng lambat. Kaya yan ang ginagawa natin dito. So medyo pangit pa ang panahon guys, maulap-ulap. Ayan. May mga ulan-ulan na sa ibang bahagi. Pwede sa side namin na medyo mahangin lang, wala pang ulan. So ayan sila. At ito si James, ito sa Pascraft na to. Ayan.
So antabayan natin guys ang kaganapan mamaya kasi sa nakita natin sa sonar medyo maganda-ganda yung indication niya, pero sabi ko nga minsan yung sonar bibigay siya kasama yung dilis. Pagkasama ng dilis ang isda, malaki talagang indications. Pero malaman na lang natin ito mamaya pagka ito ay medyo makipot na, kung marami talaga yung isda. So ganyan muna guys for the meantime. At ngayon ay 6:25 na ng umaga. Maagang aryahan to guys. Pag maaga lumabas ang isda ay mas maganda na aryahan kasi mas intact sila, mas buo sila, hindi pa sila kalat. Kaya naman yun ang pinaka the best sa time na aryahan ng isda, pagka buong buo sila para mahuli ng mas maganda, may volume. Yan muna mga kasimang isda. Lagi po natin tangkiligin ang sariling atin, at the same time original is always the best. Simang isda lamang po. Ayan guys, zipper na, nakaangat na yung ating snap ring. Ibig sabihin close na ang ating lambat. Ayan, ganyan guys. Pero ito maganda guys, nakikita nyo ngayon sa ating harapan, puting puti ang lapad. Ayan ang isda. Ayan, kanina hindi nagpapakita dahil pisik-pisik lang. Ngayon pumuti na siya ng todo sa loob ng ating lambat guys. Napakaganda ng umaga pagka ganito ang tanawin mo guys. Panay na ang sigaw ng ating fishing master, ano? Ayan, yeah, thumbs up na yung ating fishing master guys. Kita niya na yung isda sa loob. So napakasarap ng pakiramdam kapag ganito sa umaga pa lang, may area ka na, may huli ka na. So malaman natin to guys, at mamaya antabayan na natin another 2 hours to guys bago makiat ang ating lambat, and then additional ilang minutes or oras kung depende yan sa dami ng huli ng isda. So yan, hinihila na ng ating dalawang baboy-baboy ang ating pataw para ito ay mabira ng ating power block. Ayan. Yan guys, yung tinatawag natin power block para lang ito sa ating mga bagong followers at subscriber. Yan yung power block yung umiikot. Yan, kasalukuyang binipira yung ating lambat, paakyat na. Simula na sila ng power block guys ngayon. Ayan, para matapos yung ating aryata. Ayan. Andiyan na yung mga tao. Yan guys, it will take then another 2 hours. Sabi ko nga kanina lang, dahil mahaba yung lambat natin, almost 1 kilometer or more or less 1 kilometer ang haba ng ating lambat, at meron tayong lalim na 200 fathoms or humigit kumula sa 300 meters ang lalim na lambat doon sa sentro, sa pinakamalalim guys Hindi naman lahat ganong iba kasi yung lambat natin, hindi yun katulad ng na lahat ang lalim ay pare-pareho. May mababaw na portion guys ang ating lambat, kaya yan ay meaning yan ay hindi pare-pareho ang lalim ng lambat natin. So yun ang pinakamalalim, yung 200 fathoms. Kaya dito tayo ngayon sa Cubierta guys para makita nyo yung simula ng ating power block. Ganito sila pinapaatas dito. Kaya nagsimula pa lang guys. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 katao dito guys ang narito sa net portion guys. Correction pala guys, 17 na katao pala yung nandito. Iba yung tao dito sa kabila naman. Ayan, sa snap ring.
Ito ang ating kusinero. Hindi lang sa pagluluto siya inaasahan, kundi kasama rin siya sa proseso dito. Yan, siya ang tagatanggal ng snap ring. Yan ang snap ring. Yung snap ring yan tumitimbang ng humigit kumulang sa 7 kilo. Yan, 7 kilo ang timbang nito guys. Ganyan yan, tinatanggal. Tapos bibirahin doon. Yan. Itong kadena na to naka-connection dito sa ating snap ring guys. Medyo maambon-ambon na kaya maya-maya akit na tayo guys para safe tayo, hindi magkasakit. So yan. Nandiyan ang ating fishing master, ang kapitan at saka ang shipmate. Sila ang in charge dyan sa controls. Medyo umaambon na talaga. Ito tayo. At ito naman ating winchman na kalbo. Kalbo ho yan, kaya yan may bonnet. Kalbo. Ito naman yung ating very kind fisheries observer from Papua New Guinea, from Madang. Right? That's from Madang. Ito naman yung ating dancer na chief engineer guys. Kung nakita nyo yung reels ko, ito yung sumasayaw doon. Ayan, napakabait natin chief engineer. And guys, ang kabuuan, ito yung ating main winch. 3 drum yan, 1, 2, 3. Yan ang bumibira ng ating kable para mapalalim ang ating lambat. Ayan, nakakonekta yan sa snap ring. Yan ang snap ring guys. Yan, ibig sabihin sarado ng ating lambat sa ilalim. Kaya, ayan, pinakita ko lang sa inyo ng closer look. Ayan. So, ayan muna, kaganapan, naulan na, akit muna ako. Stay tuned mga kasimangis ta. Talaga naman nagpapakitang gilas guys, talaga naman. Ayan, ang haba. Nagpapakitang gilas sa loob ng ating lambat, halo ng ayan. Thank you Lord talaga. Ayan guys, nandito naman tayo sa helipad at talagang sinisilip natin itong grupo ng isda nasa loob ng ating lambat. Kita nyo naman talaga nag-aagawan sila sa pagkain guys. Maagang maaga silang namumuti sa loob ng ating lambat. At ito nga, nandito si Hornets. At mamaya maghahanap ulit ito ng isda para tayo ay maaryahan. Kahapon ito ay nakita ni Hornets na may 2 grupo dito. So inaryahan namin kahapon kaso hindi nagpahuli. So ito pa rin yung isda na ito guys, hindi siya lumayo. Ayan, talaga naman napakaswerte, napakaganda ng umaga. Ayan. Thank you guys sa pagsubaybay sa inyong kasimangista. Kahit medyo late tayo lagi nakakapag-post ng ating video, ang mahalaga dumadami yung populations natin. Nada 72,000 na tayo guys. Sa Facebook naman guys, nasa ano na tayo? Nasa 823,000 followers. Stay tuned lamang at talaga nagpa-power block pa sila dito. Ayan. Philippines and Papua New Guinea. Yan, yung plug natin. Ayan guys, tatalon na ang diver natin. Tutuhugin na yung o-ring. Ayan. Tingnan natin kung ilang o-ring ang kanyang tutuhugin. At doon natin malalaman kung madami bagay yung isda natin na nasa loob ng lambat guys. Siya rin yung nag-estimate dyan, nagtatahi ng lambat ng sira. O kung may balloon sa lambat, siya sumisisid. So yan po ang trabaho ng ating diver. Ayan.
8 o-ring guys yung tinuhog ni diver. So sa estimate guys, pagka ganyan usually nasa hindi na yan bababa sa 60 tons guys. So more than 60 tons na as per estimate natin, pero doon pa rin tayo magdidepende sa actual. Sana mas marami para mas maganda, para mapuno na tayo guys, para makapag-post na tayo ng mga bagong videos natin sa Facebook at saka sa YouTube channel. Sa lahat kasi guys, hindi ako makapag-post ng mga videos kasi wala tayong data. Ayan, sarap ng buhay ng diver, oh. Parang talagang enjoying. Sana all. Nice. Yan lang, buhay guys. Pwede lang. Lapit-lapit na to guys, mga ilang minuto na lang ay matatapos ang ating power block. So stay tuned lang mga kasimahang isda. Okay, punta ng lambat guys. At ayan, nakikita na natin yung isda guys. Nag-alisa na yung mga tao doon kasi baka mabagsakan sila. Ayan, daming yellowfin. Baka mabagsakan sila ng isda doon, kaya dapat clear yan. Ayan, talaga naman, nangibabaw na. Pagka ganito guys, hindi maiwasan talaga ang tinga kasi makipot na, lalo na pagka marami ang isda guys. Ayan, kita nyo naman at nagpukuluan na sa loob ng ating lambat. Daming tuna. Yan, sisinigahan na. Tuloy-tuloy na binibirayan guys para maiwasan lalo yung pagtinga. Kasi pag pinarang mo yan, lalong titinga ang isda, kaya tuloy-tuloy lang yan. Sayang yung iba pero hindi natin maiwasan kasi mas lalong maraming masasayang na isda kapag hindi tinuloy-tuloy. Pero makukuha pa naman yung nasa taas. Makukuha pa yon dahil hindi naman sila dumaan sa power block. Medyo tisado kagad guys, so medyo unat na unat kagad yung lambat natin, kaya meaning may laman-laman to. Madami-dami ito guys. Kasi naipon na yung isda dyan sa malapit sa back portion natin. Kakalaskasin yan para maiangat pa yung mga lambat, para mas totally mag-compact or maipon ang isda sa loob ng back portion. So sa ganyang itsura guys, medyo tisado, may bigat-bigat na kagad dun sa ilalim. Marami na naipon dyan, mga namatay na isda guys. So abangan natin kapag kaganapan dito. Maganda to guys, marami-rami to. Kalaskas na sila guys, ayan. Unti-unti nang iangat yung lambat na yan para maipon ng isda sa back portion. Kailangan mabilis ang kilos ng mga tao dito guys, kasi para ma-maintain yung freshness at good quality yung isda guys, makuha ng maganda at maayos yung isda. Kasi medyo nasisiksik na sila sa ilalim. So pagka nabugbog, pangit ang itsura ng isda guys. Kaya dapat ito ay mas mabilis ang maiakyat at may lagay sa ating bodega para ma-frozen kagad. Yan. Yan nga ulit ang ating fishing master natin. Yan, nakaupo doon sa trono ng hari. Kaway-kaway daw.
Mga abangers nandito. Ito pa isa. Mga abangers guys. Magkaganito guys, masarap panoorin dahil maraming isda. Paspasan talaga pagkaganito. Kaya dapat sa mga simanging isda talaga malalakas ang katawan at kondisyon bago pumunta dito guys. Para kasi laban sa pagod, sa puyat. Ayan. Ayan guys, dodoblehan niya ng cable para mas matibay yung pagkakakalagay dyan. Talaga ng cable doon. Kasi mabigat yung isda natin, kailangan may suporta yan guys. So suportahan yan ng panibagong kable. Mapapansin nyo guys, pagka mahaba yung ating vlog ay ibig sabihin marami tayong huli. Ayan. Para safe tsaka secure yung ating isda. Yan. Magap yung strobo natin guys at mabigat-bigat na yung laman ng ating fish rod. Gumagamit na sila ng white rope na yan, Samsung rope na yan, dahil mabigat na ang laman ng ating lambat. Para maprotektahan sa pagkasira at mas mabilis na maiangat ang isda guys, para maipon na directly dun sa fish bag. Kaya ayan ang ginagamit nilang rope para mas ma-secure talaga, safe yung isda na makukuha natin ng mas maaga at buo. Ayan. Strobo portion na tayo guys, strobo portion. Open, strobo, open! Nakikita nyo yung lambat na tinutungtungan ng maestro guys. Yan yung pruweba na mabigat. Pisado siya or unat na unat, kaya mabigat-bigat yan. Kailangan mabilis ang kilos dito guys para walang aberya. At kasi habang tumatagal guys yan, bumibigat yung bag portion natin kasi namamatay yung mga isda. Nasisiksik sila dyan kaya namamatay. So kailangan magapan na bumigat ng gusto. Dahil pag bumigas ng gusto, yun na nagiging cause minsan ng pagkasira ng lambat pagka medyo tagilid yung pagkaka-strobo. Kaya talagang dapat ito ay mabilis ang kilos dito na safe talaga para makuha yung isda ng buo talaga. Yan. Best part of the show, salok time na tayo guys. Eto na, sasalukin na yung ating inaryahan kanina. Ayan, madami-dami itong sasalukin guys. Marami pang buhay, buhay na buhay pang iba. Ang estimate dito guys sa ating sinasalok ay 90 tons pataas. 90 tons pataas, baka abutin sana ng mga 150 sana. Marami pang buhay. Yellowfin.
Ayan guys, nandito tayo sa yan, dire-diretso na sa Bodega Malamig. Umuusok talaga naman. Yan, tuloy-tuloy ang agos ng grasya papunta sa malamig na bodega guys. Dito na yun ipoprosen sa bodega na to. At pag-prosen na yan, pwede nang i-deliver yan sa mga guys. Talaga. Oh. Ayan, lumabo na camera natin guys dahil sa usok ng napakalamig na bodega. Ayan, ito na. Balik tayo sa Cubierta guys at napuno na isang bodega doon. So dito naman tayo kukuha ng shots. Ako ay nangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vilaging ang bagong hilig ko. Noong taong 2010 ako ay nang ibang bayan. Sa Papua New Guinea ako'y nakipagsapalaran, maghanap ng mga isda sa gitna ng karagatan. Ang aking trabaho gamit ang helicopter na Hornets ang pangalan. Kapag nakakita ng pulutong ng mga isda, agad tatawagin ng barko at aking mga kasama para ihagis ang lambat sa gitna ng karagatan, upang sila ay mahuli, maibenta bilang kabuhayan. Ito ang naging daan para ako ay mag-vlog, maihatid sa inyo ang kwento kung paano lumipad, maglayag sa dagat at manghuli ng isda. Hirap at saya, hatid ay kaalaman sa bawat isa. Ako ay si mangingisda kung turingan,
si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ako'y sinangisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Oh yeah! Yan, talaga naman, bumubuhos ng grasya. Dito na ulit tayo sa wet deck, guys. Talaga uusok-usok eh. Yan, lumalakasana na naman! Ayan guys, andito na ulit tayo sa taas. At doon sa baba, naka-3 bodega na tayo. So maganda-ganda talaga yung nahuli natin ngayong umaga. Although kita nyo sa kapaligiran natin, medyo maulan-ulan at medyo may hangin-hangin at saka cloudy. So sana makarya pa kami para mapuno na. Kukunti na lang kulang ng barko guys para mapuno tayo, para makapag-deliver na tayo guys sa saan mang port na merong order guys. So ayan, for the meantime, tapusin natin tong video guys para malaman natin kung maabot pa tayo sa 100 tonelada guys. Ayan. Ayan. Marami-rami pa rin ang laman habang lumalalim, lalong sumasarap. Mahigit 100 na nga, mahigit 100 tonelada na nilagay natin sa ating bodega guys, at patuloy pa rin ito. Tapusin nyo hanggang dulo nang malaman natin guys, at salamat ulit. Talagang paulit-ulit ako sa pagbibigay sa inyo ng pagpapasalamat sa pagtangkilik nyo sa akin guys, sa aking pagbablog dito sa Pacific Ocean. Wala po tayo sa Pilipinas at ganito pong isda ay walang ganitong karaming isda na nahuhuli sa Pilipinas. At ito po nga ay dinadayo pa natin ng dito sa ibang bansa nang sa ganon tayo ay makahuli at dito mamuhunan ng kumpanya guys. At dito po ay maraming fishing companies na malalaki. Meron po China, meron Korea, may Taiwan, may Japanese, may Pilipino, minsan may American. So halo-halo po ang mga fishing companies dito guys. At kaya naman sabi nga dito sa lugar na to, marami talaga nahuhuling isda, kaya dito yung international commercial fishing guys. Dito sila namumuhunan. Ayan guys. At thank you Lord again, 100 tons na mahigit, baka nasa 120 na. Sana. Thank you Lord. Malapit-lapit na rin tumatapos guys, pero may nasasalok pa naman. So hindi pa kami mapupuno ngayon, pero mahigit 100 tonelada na to. Nasa 100, ilan na pre? Yan, katabi ko ngayon yung aking chipmate. Siya nag-estimate ating isda. So naka ilang bodega na eh. Actually isang bodega mahigit na lang ang kulang natin. So ina-estimate niya yan. What the 138?
Naka 138 tons na kami guys. Ang kulang namin kasi is 200 eh. Ayan, ulitin ko lang, nasa 210 yung kulang namin. 138 na nasasalok. Meron pa naman, sana umabot mang 150 man lang to. Para kukunti na ang kulang na ating barko. Para makatabi na tayo guys. Yung ibang mga sinasalok guys ay doon ko sa Reels or sa YouTube Shorts ko platform ginagawa. Kaya kung mabagtaka kayo, baka sabihin nyo bakit kukunti yung nasa video. Yun po ay nasa aking portrait na kuha. Kaya nababawasan yung biting YouTube na shots. Yun po ang dahilan kung bakit baka sabihin nyo magtaka kayo kukunti naman ang sinalok pero ang laki ng score mo. Hindi po, yun po ay nasa ating YouTube Shorts at saka sa FB Reels ko po kinukuha yung ibang portrait shots. Marami rin po akong kuha sa portrait shots kaya marami na nabawas dito sa video natin na kinukuha. Ayan, marami pa rin yan. Sana umabot man lang 150 pataas para kukunti na talaga ang kulang natin. Para isang bodega na lang. Pag napuno natin guys itong isang bodega na to, last one bodega na lang kami, which is approximately nasa 50 tons ang last na bodega namin na empty ngayon. So kung maka 150 plus kukunti, isang bodega na lang talaga ang ating hahanapin para sa ating last set guys. Malapit-lapit na guys, stay tuned lamang at wag na mainip. Enjoy watching mga kasimangis. As always, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa pagtangkilik sa ating mga video, sa mga vlogs natin. Ayan, napakahaba po ng video natin ngayon dahil sa marami tayong huli. Yun lang po, makikita nyo yan sa una pa lang bakit inaabot ng ganitong kahaba, kasi maraming sasaluking isda. Ayan, original, always the best, Simang Isda. Para muna kasi medyo bumabara yung alulod natin doon guys. Dahil sa bodega uno na, malayo na yung ating bodega, kaya yung alulod medyo mabagal ang pag daloy ng ating isda. Kaya medyo natatagalan tayo doon. Pero ay ganun pa man guys, kita nyo naman napaka-fresh pa rin. Napakadami pa. Napaka-presko pa rin guys ng ating isda. Kahit sa huling salok guys, kitang-kita nyo naman na kintab at super tigas pa yan. Lalo na maninigas yan kapag yan ay nasa bodega na natin guys. Good quality. Ayan. Ano? Lalo daw pagka hinimas. Ano sabi mo? Pag hinimas, titigas. Ayon. Ang isda. Ang isda. Akalain mo guys, ito pisik-pisik lang ito kanina, hindi talaga namumuti nung inaryahan. Kita nyo naman doon sa aryada natin na nilubugan tayo pero nahuli pa rin. Yun ang the best. Ito guys, pang ulam na lang natin. Ito yung mga naka-reserve na dito para sa kung sakaling mapuno tayo, meron tayong pang ulam sa araw-araw sa pagtabi natin guys. So konti na lang talaga yung ating sinasalok. So ito na yung last part guys ng ating sinasalok guys. Kaya nasa 150 tons na tayo guys. 150 tons na mahigit na sa bodega natin. So that's the end of the program guys. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagtangkilik. Ito pa rin po ang inyong Kasimang Isda. The original is always the best. Keep safe everyone. God bless. Thank you Lord for the blessings. Ayan po.